na klima, ang kalaban daw nila ay panahon. Kaya hindi mangyayari. May tinatawag kasing panahon eh. Kung kailangan doon ng mahabang panahon, hindi kaya ng panahon na patunayan 'yon. Kaya sabi nga, yung lahat ng ginibigay na pruweba ng mga ateista na hindi naniniwala sa Diyos, na existing ng kung paano nagsimula ang lahat ng bagay ay walang pruweba. Lagi nagsisimula daw sa kwentong once upon a time, nung unang panahon nagkaroon ng Big Bang. Sinusubukan yung Big Bang nang pumutok daw ang lahat na daw ng bato kapag pumutok, hindi man daw nakakapag-create ng buhay. Ano man daw ang apoy ay hindi kaya mag-create ng bato. Kung yan ay apoy, nagsimula daw sa apoy yan, hindi kaya mag-create ng apoy ang bato. At ang bato, hindi kaya mag-create ng living things. Kasi nga siya ay bato. Saan manggagaling yung bato, yung living things kung siya ay bato? Ibig sabihin, yun ang ibig sabihin yung mga kiniklaim kaibigang Sammy Vlogs nitong mga atheist na ito ay hindi kayang i-prove ng science at napapatunayan ng mga science na hindi totoo yung kanilang claim. Kasi nga once upon a time, tapos yung kiniklaim nila once upon a time ay parang pantasya lamang na walang katotohanan at lahat ay kasinungalingan. Hindi kagayang pinuprove ng Bible, lahat ng sinasabi ng Bible sa tamang panahon ay napapatunayan na totoo. Kaya sabi niya, mas kapanipaniwala yung Bible kasi ang sabi niya nung una, siya daw ateista. Hindi naman siya naniniwala sa Diyos. Pero meron daw isang tao na nagtanong na sa isang meeting daw nila na puro mga scientist na mga kilala sa buong mundo, umattend siya. Merong isang tao doon na tumayo na scientist din naman nagtanong. Na yung tanong na ay simple lang pero hindi nawala sa isip niya. Kaya ginawa niya, nagpara-experiment siya. Kasi hindi siya mapakali eh. Hindi siya mapakali. Ngayon, doon nawala yung kanyang pagiging atheist kasi napatunayan niya na totoo nga yung sinasabi ng isang scientist na yon na naniniwala na totoo ang Diyos. Yun lang. Ibig sabihin hinahanap ko nga dito para sana ibigay ko sa yung source. Di ano ka na lang kaibigan, watch ka na lang dito sa atheist versus debate. Nakalagay dito atheist debate na lang. Debate versus atheist. Yan, makikita kayo debate versus atheist. Isa-isahin mo dun. Kahit sa logic, hindi rin pumapasa sa logic yung mga claim ng mga atheist, sabi ng mga scientist din na pabor. It doesn't mean na may mga scientist na makilala na hindi naniniwalang may Diyos. Masabi niya, mas maraming scientist ang naniniwalang may Diyos. Hindi nga lang sila kasikat na katulad nila. Hello bro. Hello bro, pwede magtanong? Kapatid. Hindi ko siya hindi ko man nag-google pero naniniwala ko sa sinasabi ng taong 'yon. Hinahanap ko basta ito isang interview dun sa atheist na 'yon, na dati daw siyang atheist ngayon ay na hindi na. Kasi nga dun sa isang tanong lang, hinahanap ko siya. Pero marami dito, brother. Bago ka maniwala sa mga bago ka magkaroon ng simpatya sa kanilang belief, try mo rin manood ng mga English na God, na mga debate magpapasok ko lang tungkol yung sa yung motor ko atheist. sa Toyota. Kasi naniniwala ako, brother, sa Sammy Vlogs na mas expert ito kaysa sa amin. Hindi ko kiniklaim ako expert kasi alam ko hindi ako expert. Pero kapag manonood ka sa mga ito, mas magagaling ito eh. Ito ang kanilang linya. Usa ko na ito yung mga master nila, ito yung kanilang linya. Mas maintindihan mo sila ng maliwanag. Nakalagay, i-type mo lang sa YouTube, atheist, debate versus atheist. Okay. Yan, ang dami na oh. Maraming mga scientist na naniniwala sa Diyos. Hindi nga lang sila kasing sikat ng mga taong yan. Try natin hanap. 80s? Ba yung paniniwala nila yung demo daw galing sa pagsabog, tama ba? Tama ba yung paniniwala ng 80s, yung mundo, yung daigdig galing sa pagsabog? Hello bro. Kapatid. Bro, sa INC ba ilan ang sinasamba? Hindi, Gio. ayoko to. Mega Music. So, Sa INC po Gusto ko sa ilan po 80s yung tayo. sinasamba? Hello po. Sa INC po, 3. 80s ka ba kuya, no? Hindi, brother, excuse me, brother, Gio, Brother Sunny, ito, brother, ito yung mga sikat na scientist, kung meron mga sikat na mga atheist, meron din na mga sikat na scientist na naniniwala sa Diyos, katulad ni, number 1, si
Isaac Newton. Kilala mo siguro si Isaac Newton. Isa siyang physicist, mathematics. Ang sabi niya, the most beautiful system of the sun, planets, and comets could only proceed from the counsel and dominion of an intelligent and powerful being. Ang sabi ni Isaac Newton, sabi niya, yung daw ecosystem, yung comets, yung solar system, ay nagpapatunay lang talaga na mayroong intelligent, isang matalino at makapangyarihang manlilika. Yun sabi ni Isaac Newton, di ba? Isa pa, ito si Galileo Galilei, di ba? Sa yung physicist din siya, sabi niya, I do not feel obliged to believe that the same God who has endowed us with sense, reasons, and intelligence has intended us to forgo their use. Ano sabi dito, pag tinitingnan niya daw yung kalawakan, doon niya nakikita na talagang sa reason, sa intellect talaga, meron talaga Diyos na nagplano ng lahat ng bagay. Kasi isipin mo na lang yung solar system nakalutang, wala namang pinapatungan. Bakit umiikot yan ng eksakto bakit hindi nagbabanggaan? Umiikot siya ng eksaktong bilang sa tagal ng panahon. Parehas lang ang bilang ng pag-ikot, walang pagbabago. Hindi mangyayari daw yan kung walang nagko-control. Walang nagpapatakbo. Tuwid lang kita binabanggaan. Brother mo na, mamaya ka yun. Si Johannes Kepler, sikat din ito ha, makilala ito sa science. Field astronomy naman siya. Sabi niya sa astronomy, I am merely thinking God's thought after him. Ayan, kapag tinitingnan niya daw yung palibas, isa siyang astronomy, the more na tumititig siya sa kalawakan, pinag-aaralan, the more na nakikilala niya na totoong may Diyos. Nakikita mo lang kasi ilang piraso lang yon, pero ito mas madami pala. Blaise Pascal, physicist, philosophy, mathematician, si Gregor Mendel, genetics. Sabi niya, genetics, si Michael Faraday, si James Clerk Maxwell, Francis Collins, sino pa ito? Si Arthur Compton, hindi ko ito naririnig. Sino pa? Si George Lemery, di ba? Ang sabi pa, nakalagay ito at marami pang iba. Ito yung mga kilala. Ibig sabihin kaibigan, kung meron man ikaw nababasa mga atheist, mas marami pa rin ang kilalang scientist na naniniwalang may Diyos. Kaya nga lang masyado napopromote nga lang ng sanlibutan na ito yung hindi kumikilala sa Diyos. Apa teman-teman? Iniisip pero di maisip. Udah bakal murah mah. Ito naman ako naman. Yung isgad yung gaya naman rin sinabi mo na wala nagbabanggaan. Nagbabanggaan kaya nga may mga bagsak, di ba? Nakikita ng mga mga science. Mga nahulog. Pinag-usapan namin kaibigan yung planeta.
Oo nga. May nagbabangga Ganito bang nga. planeta dito sa solar system? Wala. Iba Kasi yung kung mga, nagbabangga, ano ba hindi yung sana nakikita natin. nagbabagsakan? Ha? Ano ba yung nagbabagsakan? Ang pinag-usapan namin so GU ay yung planet, yung sa solar system. Planet mismo. Solar system Di ba pinag-usapan yung namin mga, kaibigan, Ito brother, sige, ito ang sige. tanong ko mamaya ka GU pasuloy lang dito. Mamaya hindi mo pa naintindihan yung takbo ng kwento. At sa aming vlogs, ito ang sabi ng Panginoon, ang sabi dito sa minsan kasi baka naman yung pagsasaliksik mo ay hindi nakakalapit sa iyo sa Diyos kundi baka napapalayo ka na. Ang sabi po dito sa Isaiah 55:8-9, sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi ninyo mga pag-iisip, ng inyong mga lakad man ay aking mga lakad, sabi ng Panginoon. Sapagkat kung paanong ang langit ay mataas kaysa lupa, gayon din ang aking mga lakad ay mataas kaysa sa inyo mga lakad, at ang aking mga pag-iisip kaysa sa inyong pag-iisip. Ano po? Hindi natin kaya abutin ang isip ng Diyos. Dito naman sa sa paborito ko sa Deuteronomy 29:29, sabi dito, ang mga lihim ay nauukol sa Panginoon natin Diyos, ngunit ang mga bagay na inihahayag ay nauukol sa atin at sa ating mga anak magpakailanman, upang ating magawa ang lahat ng mga salita ng kautusang ito. Yung mga bagay na lihim, kaibigan, na hindi natin maabot ng utak natin, yun ay para sa Diyos na lamang. Huwag mo nang alamin pa kasi hindi mo talaga malalaman. Kung sumagot ka naman, yan ay opinion lamang at maaring tama o maaring mali, pero walang pundasyon ng katotohanan na makakapitan ka. Kaya para sa akin, instead na tayo tumutok, brother Sammy, vlog sa Ang galing mo, pag-alam God. ng simula ng lahat ng bagay na wala man tayo makikitang basihan, siguro itutok na lang natin ang ating panahon sa pangangaral ng salita ng Diyos. Mas may kabuluhan pa yun. Kasi mahirap kasi brother magana, para kang sumusuntok sa hangin yan Alam mong wala ka naman pundasyon, wala kang makukunang tawag yan, ebidensya. Tapos magpo-focus ka sa bagay na yung scientist hindi man nila malaman. Tapos tayong normal na tao, bibigyan natin ng matinding panahon ng pag-iisip. Baka Yun. walang sayang lang pagod. Nawawalan sayang lang pagod para sa akin. Kaya magtiwala na lang tayo sa aming vlogs sa Diyos. Sabi ng Panginoon, yung mga bagay na lihim sa Diyos na yon. At ang mga bagay na hayag para sa atin sa ikabubuti nating lahat. Ano yung hayag na yun? Nasusulat yun sa Biblia. Yung mga tanong mo na walang kasagutan ng Biblia, yun ay lihim sa Diyos. Dahil hindi naman lahat ng tanong ay kayang sagutin ng Biblia. Yun, no? Ayun lang yung aking Hindi lahat ng tanong, hindi kaya sagutin ng Biblia. may mga tanong na hindi kayang sagutin ng Biblia, kaya sabi pa yung lihim. May mga lihim na yung mga bagay na lihim ay sa Diyos, at yung mga bagay na hayag ay tawag diyan ay para sa ating mga tao. Katulad ng sagot ni Sammy Vlogs, ang tanong niya kasi espesipiko, bago magsimula yung Big Bang daw. Ikalawa brother, Sammy Vlogs, sa totoo lang yung salitang Big Bang, teorya yun Kapag sinabing teorya, maaring pa lang yun. Walang ebidensya na nagpapatotoo. Ibig sabihin ng teorya, yun lang na inaabot ng isip mo, pero hindi mo kayang patutuhanan. Kapag pumutok ang isang bagay, ay mag-create ng living things. Iba't ibang klase pa ng living things. Walang ganun. Ibig sabihin yun ay teorya. Kaya maraming teorya ng pagsimula ng mundo. Isa na dyan yung tinatawag natin na Big Bang. Ano po? So, church history was, may testa, wala. Wala. May ara. Accepted. Ano mo? Di ko na ba tiyan mo? Saan galing kayong pagsabog, kuya? 9 kag 10? Wala, boss. Kaya saan galing yung pagsabog na yun? Kuya, yung pagsabog, saan galing yun? Saan galing yung pagsabog na yun? So, boss, man, boss. Report. Report, son. Direct. Ano daw? Hindi po kuya. Yung pagsabog po ulit kuya, saan galing ulit yung pagsabog ya? Kaya ulit yung sagot ya? 10, 11, after reporting, test, 9, 10, test, 9, 10 lang.
Ay, tapos 2-6 sa Friday. Isang galing ko yung maliit na atom na yung kuya. Yung pinagmula ng pagsabog na yun. Pinakamaliit na atom. Yung sumabog na yun. Isang galing yun. Kung saan na lang lumitaw. Saan galing yung pure energy na yun, kuya? Bago naging atom. Saan galing yun? Yung pure energy na yun na bago maging atom. Saan galing yun? Tapos sumabog siya, di ba? Saan nangyayari? Hmm. Ah. Ah. Ba't ko yung ano, kuya? Kung galing sa pagsabog yung ano, mga universe, bakit yung pagkakaayos nila perfecto? Example, yung Earth hindi bumabangga sa Venus, sa kung ano sa lugar. Ba't di bumabangga? Bakit perfecto yung pagkakaayos niya? Yung dagat, bakit maayos yung pagkakahanay? Kaya, bakit bumangga yung buwan sa ano sa Earth ya? Bakit bumangga yung buwan sa Earth? Ba't nga siya bumangga sa Earth? Ibig sabihin, may ano yun, parang sinadya, ganun, parang sinadya. Ganun ba, tama ba, parang sinadya? Sino yun? Ah, Biblia naman. Ba, yung Diyos kung sa Diyos galing, di ba, yung Diyos lumalang isa sa ano, di ba, paglalang, sa lupa, sa liwanag, hindi sa pagsabog, tama ba? Biblia ka mo eh. Hmm. Po, saglit lang. Ito kuya. Saglit lang. Ito kuya, basahin ko kuya, talata ng Biblia kuya. Sabi dito, at tinawag ng Diyos ang kalawakan na langit at nagkahapon at nagkaumaga ang ikalawang araw. Ay no, nakalagay. Kalawakan at langit. Nagkahapon, nagkaumaga, ikalawang araw, hindi sa pagsabog. Kung Biblia yung pag-uusapan ha. Kung unang araw. Kasi yung una ito. At tinawag ng Diyos ang liwanag na araw at tinawag niya ang kadiliman na gabi at nagkahapon at nagkaumaga ang unang araw. Ah. Mm. Oo. Hasta luego! God who commands us. We did things Ano do? Pakiulit kaya? Hindi ka magets kuya? Pakiulit? Hindi ko magets? God is the one who commands. This is God who commands. Chill. Hindi kuya. Because it is God who commands.
If we should give, it needs to give. Ilang araw ko yun, bago naganap yun, ilang araw o ilang minuto, yung pagsabog na yun. Ilang oras ang tumagal, o ilang araw. Sabihin umabot ng taon. Tama ba? Yung ba nagkaroon liwanag tapos sumabog. Ibig sabihin umabot ng taon yung pagsabog. Tama ba? Ano yun kuya? Yung pala doon kuya. Ng iglap. Ibig sabihin ano, biglaan. Ah, mabilis ang ganun, mabilis ang galawan. Ang galing na yan oh. Ang galing. Bibig. Ang galing. Ano kuya? Paano ka ng liwanag kuya? Paano ka ng liwanag kuya? Dahil sa hydrogen? Doon galing? Ang sabi dito, at tinawag ng Diyos na liwanag ang araw. At tinawag niyang kadiliman ang gabi. At nagkahapon at nagkaumaga ang unang araw. Tinawag ng Diyos ang liwanag na araw. Yun ang sabi. Hindi sa hydrogen. Biblically. Anything to do. Hindi. Hindi pala. Sa Makatwid kuya, ito kuya, ang may banggit dito kuya at upang magpunan sa araw at sa gabi. Sami, may tanong ako bro. Saan naman nila, ano naman ang paliwanag na binibigay nila kung saan ang galing yung binabanggit nila? Sa isip lang kuya, katang isip lang ya. Yun sabi niya kanina eh. Theory lang. Yung mga nakuha nila. Oo nga, yung mga nakuha nila. Oo nga, bro. Saan naman galing yun, bro? Saan yan? Sino naman ang lumikha nun? Kuya Mega, isa lang kuya Mega. Isa lang. Oo nga. Kaya Yun ba nag-e-exist lang, bro, nang walang lilikha nun? Mag-e-exist ba yun nang walang lilikha? Hindi, yung mga nagchuchuri ng ganun, bro. Hindi ba nila binibigyan ng paliwanag kung saan ang galing yun at kung paano yun nalikha? Takot lang ako to kuya. Kaya sa imo kanina kuya, kaya sa imo kanina kuya, hindi araw ng taong ginamit dito. May tanong sa'yo dito. Ito. Ang sabi dito, at nilikha ng Diyos ang malalaking hayop sa dagat at ang bawat may buhay sa kinapat gumalaw na ibinukal sa sagana sa tubig. Kung paniniwalaan natin yung pagsabog, bro, yun bang, halimbawa, kung paniniwalaan natin na ang tao galing sa Big Bang Theory, di ba? Big Bang, sumabog. Sa tingin mo, bro, maayos yung magiging itsura natin?
Brother. Brother, ano? Brother Sammy Vlogs. Saan nila nakuha yung theory bro na ang haba ng buhay ni ay billion years bro? Saan nila nakuha yung theory na yan? Ay, tanong ko tungkol doon. Every end of the year, thanks be that you all control it. But we also are Billion years. because it is God that that we should be doing it. It is basically a vow that we should Itong tanong ko sa'yo, kuya. Oo. Hindi, ang tanong ko bro, ano ko bro puro pagsabog kasi yung puro pagsabog yung theory nila. Oo nga, sabihin na natin puro pagsabog yung sinasabi nila. Bro, wait lang bro. Kung galing tayo sa pagsabog bro, yan, kung galing tayo sa pagsabog bro, sa tingin mo, ganito tayo kaayos? Mahaba daw eh. Puro pagsabog. Ito, hanapin mo ito. Yung mga Katoliko mamamatay tao. Brother, Bakit sa ano? kanila? Sammy Vlogs. Ayun. No, makasingit ako sa Sa Sammy kabila brother. pa sa Hindi, si Isgad ang tatanungin ko bro. Okay, Isgad makasingit ako sa bro, Sammy Vlogs. halimbawa ikaw ay na-create sa pagsabog bro. Halimbawa lang Isgad. Sa tingin mo, ganyan itsura mo? Hindi. Wala namang sumabog na maganda ang kinrate. Subukan magpasabog ka ng granada. Sigurado ang tabaan ng granada durog. Walang buhay, di Iba ba? kay God. Ay, pinakabuti mo nangyari. Subukan mo, brother, maghagis ka ng granada sa sa tao. Siguradong durog. Iba kay God Subukan ngayon, mo hagisan yung pananim. At tunog. Hindi mababaw. Ano yan, brother? Tawag dyan yung tinatawag natin na Iba kay simpleng God. lang. Simpleng Kasi bro, paglalarawan. May alam mo ba, katotohanan. Sami, hindi sa pagsabog na create ang tao sa karunungan. Sa Biblia bro. Basahin natin. Tingnan mo lang, brother. Tingnan mo lang Sa yung mga Genesis, kuya. Brother, tingnan mo, brother, Genesis yung ba? mga tao baga di ba kung totoo lang ang pagsabog ang simula ng lahat ng creation, subukan mo na lang yung tao. Kung may pag nananganak yung nanay mo, kung may Ang mga lumabas na bagay apoy na bro, ang mga bagay bro. Hindi lang Ito nang natin, Diyos Isgad, sa sasagutin kanyang natin yung sinarang theory nila. ayos. Sasagutin natin bro, kung alin yung mas kapani-paniwala, doon ba sa pagsabog o dito sa sinasabi ng Biblia? Dito sa Jeremias 10:12. Ito. Basahin ko muna doon sa sa Gis. Ngunit ang Panginoon ay tunay na Diyos. Siya ang buhay na Diyos at walang hanggang hari. Sa kanyang puot ay nayayanig ang lupa at hindi matatagalan ang mga bansa ang kanyang galit. Sa 12, kanyang ginawa ang lupa sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Kanyang itinatag ang sanglibutan
sa pamamagitan ng kanyang karunungan at kanyang iniladlad ang langit sa pamamagitan ng kanyang pagkaunawa. Yan ang nakasulat na maliwanag sa Biblia. Ay, yung mga nagsasabi, bro, yung mga nagsasabing ang pinanggalingan ng tao ay sa pamamagitan ng pagsabog, mas maniniwala ako dito sa nakasulat sa Biblia. Bakit? Sapagkat nilalang talaga ang lahat ng bagay ng Diyos sa pamamagitan ng karunungan. Ano ang isang halimbawa? Ito lang, bibigyan kita example, bro. Kung galing tayo sa pagsabog at yung kamay mo hindi natitiklop o yung siko mo, paano ka kakain? Ay, hindi yun, bro. Yun ang katunayan. Ito pa, isa pang halimbawa, bro. Pagpasok ng pagkain sa tiyan mo, bro, nag-aaral ako, bro. Kasi kung sa pagsabog lang, mahirap nang isipin na ang tao nagmula sa pagsabog. Kasi kung halimbawa sa pagsabog nagmula yan, baka ang mata mo mapunta sa puwet. Di ba, no? O kaya yung ilong mo, halimbawa yung ilong mo baliktad, pag umulan, lunod ka. Hindi, bro, ganyan yun. Kaya nga ang nilikha ng Diyos bunga ng sa pamamagitan ng kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Naunawaan ko yun, bro. Naunawaan ko yun. Ewan ko lang kung ikaw kung hindi mo naunawaan. Kasi eto, bro, ang paglikha ng Diyos, may batayan kami yung sinasabi mong Big Bang Theory. Iyon, galing lang sa kaisipan ng tao yun. Hindi, wala sa Bible yun. Sige, magbigay ka. Anong talata, bro? Kasi sa Biblia ka magbabase, bro, ang Biblia, salita ng Diyos, hindi naman salita ng Otoy. Oo naman, bro. Oo naman. Nauunawaan ko. Ito, sasabihin ko sa'yo, nauunawaan ko. Teka lang, anuhan mo ko. Nauunawaan ko na ang karunungan ng Diyos at ang kapangyarihan ng Diyos walang hanggan. Kaya ang pagkakalikha niya sa mundo at sa iba pang mga bagay na nilalang ng Diyos sa pamamagitan ng kaalaman, karunungan at unawa ng Diyos. O yan ang naiintindihan ko, bro. Yan ay lahat yan, bro. Galing sa kaalaman o karunungan ng Diyos. Bigay yan sa tao pero galing yan. Kanino galing yan? Di naniniwala rin sila. Eto, parang inamin mo na rin na naniniwala ka sa Diyos. Hindi, bro. Hindi ko sinasabing hindi ako naniniwala. Hindi ko sinasabi. Wait lang. Hindi ko sinasabing hindi ako naniniwala sa science. Ang sinabi ko, ang hindi ko pinaniniwalaan, bro, na yung mga nilalang na sinasabi mo ay hindi nilalang ng Diyos. Yun ang hindi ko pinaniniwalaan. Teka lang, bro. Hindi ka pala atheist, bro. Hindi siya talaga. Linawin mo muna kasi ako, ang pinaniniwalaan ko, bro, ang lahat ng bagay na nakasulat sa yung sinabi ng Biblia, lahat ng bagay galing sa Diyos. Yun ang pinaniniwalaan ko. Theist po ata si Sammy pero naniniwala siya sa creation based on science. Tama ba, Sammy? Tres, 4. Hindi, kasi yung theory na yan, bro, yung halimbawa, yung Big Bang Theory, ang nakaisip lang yan yung mga taong hindi naniniwala sa Diyos Di ba?
Pero Sami, proven na ba yung lumalaki yung universe? Parang nagkaroon na ng evidence, gano'n. Yun, no? Di ba yung Big Bang Theory, bro, ang tawag dyan, yung lahat ng bagay ay bunga ng katalagahan lang. Tama ba ako? Ha? O di sa makatwid, bro, meron pa ring pinanggalingan na supreme power. Hindi, yung kayang nag-theory, ikaw naniniwala ka kasi hindi ka naman atheist, bro eh. Pero may mga sumasakay diyan sa paniniwalang 'yan na hindi naniniwala sa Diyos. Kaya pala hindi tayo nagtatagpo, bro eh. Mas Naniniwala siya sa Diyos, pero yung creation, science-based yung parang resource na... yung science kasi, bro, Paniniwala. yan ang tinatawag na absolute truth. Pagka nakarating na sa absolute truth, yun ang tinatawag na science. Nakatotohanan. Ibig sabihin, Dati kasi diba yung dati paniwala ng science, yung mundo lapad. Ganun yun eh. Ang sabi yung ang mangmang ay nagsasabi sa puso niya, wala doon yung nagsasabing walang Diyos. Yeah. Kuya, Tama sino naman, mas brother. pinaniniwala mo? Science o ang Biblia o ang Diyos? Sino mas timbang sa kanilang dalawa para sa'yo? Mas timbang. Parang kinokonek mo, Kuya Sami, yung, kumbaga, sabi mo kasi kanina, nang pasimula, yung kinreate ang heaven tsaka earth, parang medyo kinokonek mo siya sa Big Bang Theory, which is science. Parang ganon. Pinagsasama niya kasi yung dalawa eh. Yung science pati Biblia pinagsasama niya. Aha. Pwede ako magtanong sa based dun sa mga information na binigay mo. Kasi 'di ba yung universe lumalaki? Kumbaga, kung sa size, ang size ng universe ngayon, biggest of the biggest, parang ganon. Oo, biggest of the biggest. Pero pag i-rewind natin yung time, yung biggest of the biggest, pwedeng bigger na lang. Kasi bumabalik tayo sa time. Magiging big. Magiging medium. Small. Very, very small. Pinaka small, small. Hanggang sa wala na. Oo. Yung ang tanong ko sa Big Bang Theory kasi ang sabi doon Big Bang yung nung tinest natin yung theory na lumalaki yung universe, nanggaling pala ang universe sa pinakamaliit hanggang sa wala.
paano kaya naging posible na malaki na agad? Kasi Big Bang eh. Oo, paano naging malaki agad yung isang bagay kung nanggaling tayo sa wala or sa pinakamaliit na bagay? Parang siguro pwede pa siguro from very very small bang theory, parang ganun ba? Parang medyo mali yung Big Bang theory eh, no? Mm, mm. Kaya ako parang mas nagiging reliable sa akin ang sinabi nung sa unang-una sa Genesis 1:1, nilikha ng Diyos ang langit at lupa. Parang from nothing, zero, kahit pinakamaliit na pwede nating makita sa universe, yung matter, wala talaga siya. Pero dahil sa salita ng dahil sa Diyos, yung sinabi niya, nilikha niya ang langit at lupa, doon na nagkaroon. Kaya parang medyo hindi ko mapaniwalaan yung Big Bang kasi mas reliable yung nung talagang may creator talaga. And I'm happy no kasi talagang naniniwala ka sa Diyos na siya ang nag-create. Pero parang tinatry nga natin na i-connect yung science kasi may evidence daw. Kaso yung pinakamagandang evidence nila ngayon ay Big Bang. Kaso, paano nga yun, no? Lumalaki ang universe hanggang ngayon, pero pagka nag-rewind tayo, yung pinakasimulang simula, pinakamaliit na matter from wala, mas kapanipaniwala yung and he made the heavens and earth kaysa yung sumabog lang. Oo. Ano? Mhm. 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 Anong theory bro yung hindi na siya Big Bang. Kumbaga may theory lang na yun one singularity. Mhm. Mhm. Hindi itong isa, yung kakasabi mo lang ngayon, connected ba yun sa oo. Itong kakasabi mo lang yung connected sa Bible. Ano yun? Big Bang theory din ba yun or iba? Yung singularity? Mhm. Pag-aaral nila. Ayaw nila tanggapin. Mhm. Bin- Eto bro, basahin ko lang bro. Share ko lang bro. Ayan, si Kuya Mega Ani, Music. babasahin ko Talata. lang share ko lang bro. Sa dating salin, yung tsaka sa MB, ito sabi. Sa awit bro, 33, 6 at 9. Sa pamamagitan ng salita ng Panginoon ay nayari ang mga langit at lahat ng natatanaw roon ay sa pamamagitan ng hinga ng kanyang bibig. Sa 9, sapagkat siya'y nagsalita at nangyari, siya'y nagutos at tumayong matatag. Ano ibig sabihin nung nangyari? Sa 9, ganito sa MB, ang buong daigdig sa kanyang salita ay pawang nayari, lumitaw na bigla. Yun ang nakasulat sa Biblia. Oh.
Ang gusto ko malaman yung verse na yun, bro. Mare-research mo ba yung Bible verse na yun? Parang yung hininga ng Diyos ay mga bituin. Parang gano'n. Oh, sige bro. Kasi ako, curious din ako dun sa ano mo eh. Sa mga information mo ba. Dalawa phone mo o may ano ka, PC? Wow. Oo. Nasira kasi yung isang phone ko eh, kaya hindi ako makasabay TikTok tsaka ano, search. Kumbaga magche-change up pa ako. Anong religion ng family mo, bro? Mhm. Di ba iba rin? Mm. Ilang taon ka na? Parang lahat na matagal, ganun. Madami na naistiyan mo na matagal, oo. Awit 33. Awit 33, 6. Mhm. Bro, yung mga star, yung mga star, may nandito ba dun sa awit ano 33:6? O yun na yung langit, parang yung kasama na yun, kumbaga. Oh, tama. Oo. Ano ba sa Hebrew yung breath, bro? Ano ba yung breath sa Hebrew, bro? Ano katumbas nun, bro, nung breath? Hebrew. Brother, meron ako ano. Brother, Iisa kasi ang katapat niyan sa ano eh, sa Hebrew eh. Sa Hebrew yung salitang hininga eh. 'Di ba? At is Spirit, wind, breath. Starios? Yung science kasi parang sa pagkakaalam ko, bro, hindi talaga nila sinasabi na ang Diyos lilikha niya ng isang idlap lang yung lahat ng matter. Parang ang science parang kumukuha siya sa pinaka single na atom or molecule or element, tapos doon nabubuo yung iba't ibang element, parang ganon pag pinagsama-sama. Parang ganon yung science, di ba? Mhm. 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 Kasi ano siya, parang magko-contradict talaga siya, brother, sa ano, sa Diyos. Kasi ang sabi ng Diyos, ginawa tayo sa ano, sa earth. Yung ano po yung verse nun, Kuya Mega Music, nasa galing tayo sa dirt?
Oo, hindi kasi parang yung sa science na ini-explain mo, galing tayo sa mga supernova sa star, parang Ang ganon. explanation niya galing sa star eh. Eh sa Biblia, Oo, galing sa alabok si Adan. oo, sa alabok. Mhm. Kumbaga ang sinasabi mo, oo, sorry. Mhm. 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 Mm. Pero naniniwala ka na ang Diyos gumawa ng mga star. Pero ikaw, yung science base. Tinutukoy kasi diyang ano eh, bituin eh. Oo. Brother, ano, may ano, baka singit nga ako sa inyo, ano, brother Sammy, Sige ano, bro. ito lang. Mga anghel yun. Kasi inaalala ko lang yung napanood kong interview na ako yung nagustuhan ko doon nga sa isang science. Sabi niya, hindi daw kapanipaniwala yung mga teoryang yan. Kasi unang-una, wala silang ano historical evidence. Mahalaga daw kasi ang historical evidence kapag naglalagay ka ng taon. Kunyari, sabi dito, nakalagay dito 130 billion years nagsimula ang Big Bang. Ang tanong, meron bang ebidensya na nasusulat o meron bang nakapag-observe na tao man lang nung panahon na yun nagsimula ang pagsabog? Ibig sabihin, kung wala daw, ang tawag dyan ay ano lang, katang-isip lamang o tawag kwento ng makahaka na walang basihan. O sabi na, ilang bilyon ba? Okay, kahit pa brother 13.8, kaya nga sabi nung scientist na yung brother, ang Sammy Vlogs, hindi mo dapat daw bigyan ng matinding attention kasi nga wala naman daw basihan, walang historical evidence. Kasi kapag nagbibigay ka daw ng edad, hindi mo na brother, hindi brother, kapag nagbibigay ka ng edad, kinakailangan may nakapag-observe sa panahon na yun na pagsabog. Ibig sabihin may nag-exist na tao. Di ba brother, may nag-exist ba na tao nung 100, yung 13, yung binabanggit mong taon na yung billion years na yun? Meron bang tao nung panahon na nakakita tapos naisulat niya? O ano yan, ano lang, estimate lang nila na unang-una yung pag-i-estimate daw nila wala man basihan eh. Kasi kapag mag-i-estimate ka, 'di ba kaibigan ano sa aming vlogs ano, kunyari malalaman mo ang edad ng bata sa pamamagitan ng kanyang katawan o kanyang bungo, 'di ba? Kasi meron kang makikitang ebidensya. Kunyari, pag ang bungo daw ng bata ay walang may guhit sa gitna, yan ay sanggol. Pero kapag yan ay walang guhit sa gitna, may edad na yan. Makalaman mo sa ngipin kung yan ay bata o matanda sa pamagitan ng ngipin kasi may nakikita kang ebidensya. Ngayon, diyan daw sa pag-aano ng pagtatansya ng taon, wala kang kumparahan ng edad eh. Wala kang solidong ebidensya na pwede, hindi brother muna, yun ang realidad eh. Doon tayo sa realidad brother, wag mong paniwalaan yung mga scientists na yun, nagko-compute ng edad dahil billion years, paano nila wala silang ano, wala silang pattern, wala silang kopyahan na patunay na ito yung itsura ng star ng billion years kasi wala man nagpapatotoo. Kung di nagpapatotoo sila mismo nagsasabi, ang sila rin nagbibigay ng konklusyon na ganun nga. Naintindihan mo ako brother, para bagay yung ano, parang ang tawag diyan ano yan eh, yung hoax. Ang tawag diyan ano man tamang tawag diyan sa English, yung pandaraya yan eh. Paano mo masabing ano eh, 13 years old ang isang ano, 'di ba na brother? 'Di ba brother? Excuse me muna. 'Di ba na? Ayaw mo ako magsalita brother ano. Parang paano may papaliwanag na ang bata ay dalaga na kung wala ka mang ebidensya o kung hindi ka pa man nakakakita ng totoong dalaga sa buong buhay mo, hindi mo malalaman na yun ay dalaga. Hindi mo yung malalaman na yun ay 80 anyos kung wala ka pang nakikita na 80 anyos sa tanang buhay mo. Katulad niya, sinabi nila 3.8 billion o ano pa man taon yan, billion ang pinag-uusapan niya. Wala pa naman taon ng panahon na yun eh. Ikaw wala tayong makikitang pattern na nagpapatuto na ito yung sample ng itsura ng 3.8 billion. Ikalawa, yung pagkuha ng sample, wala pa naman tao nakapagkuha ng sample na galing sa bituin. Unang-una, yung sun, ang sun ay bituin. Wala man tao pang nakalapit sa sun. Kasi nga sabi, masusunog. Saan sila kukuha ng sample o test man lang para madala nila sa laboratory? Ibig sabihin, lahat ng ginagawa nilang impormasyon sa atin patungkol sa bagay na yun ay katang-isip lamang. Walang ebidensya. Kaya sabi nga brother vlogs, para ang payo ko sa'yo, huwag kang magtutok dyan kasi mapapagod ka lang dyan
Walang kabuluhan yan kasi nga pinag-uusapan natin ebidensya. Ano mga patutuo natin, Brother Sam, na ang science ay nagsisinungaling? Unang-una, nung unang panahon, libong taon, naniniwala ang tao ha, libo-libong taon, naniniwala ang mga tao na ang mundo ay flat. 'Di ba? Time will come na hindi pala. Pero yun ang paniniwala. Kagaya ng paniniwala ngayon, naniniwala kang ganyan. Time will come, lalabas na yung kanilang aral ay hoax. Hoax ba ang tawag doon? Ano pang aral? Ang sabi, ang aral, ang lahat ng bituin ay umiikot sa mundo. Libo-libong taon, ganun ang paniniwala ng tao, pero napatunayan ito modernong pa, hindi naman para totoo. 'Di ba? Sinasabi nila na ang tao na galing sa unggoy. Pero sabi ng mga scientists, walang ganung ebidensya na nagpapatulong ganun. Kasi kung totoo nga ang tao ay galing sa unggoy, bakit may unggoy pa? 'Di ba? Brother, ibig sabihin, sasabihin na billion years, tapos wala namang tao nakarating sa billion years na yun. Walang nakalagay na makukuhang sulat na ganung katandang edad na nagpapatulong ganun yung nangyari. Di ang tawag yan ay hoax. Ang tawag, ano ba? Hoax ba? Hoax yata yun eh. Anong tawag doon? Walang nonsense yan. Kaya mapapagod lang tayo dito kahit maghapon tayo mag-usap diyan sa ganyang isyung yan. Ang katotohanan, mas malapit pa yung sinasabi ni Christian eh. Sa totoo lang, brother, mas paniwalaan mo yung sinasabi ni Christian. Ox, tama. Hoax. Sabi, mas gusto ko pa yung interpretasyon ni Christian. Mas siguro yun na lang i-adapt mo. Kung gusto mo talagang ikabit yung yung tinatawag na pagsimula ng mundo sa pamamagitan ng science, mas paniwalaan mo si sinasabi ni Christian, mas realidad kaysa sa Big Bang. Ngayon sa panahon ito, ang sabi ngayong panahon na ito, hindi na tinatanggap ng scientist yung Big Bang. Ang tinatanggap na ngayon ng modernong scientist yung teorya ngayon na lumalawak ang mundo, ang universe. Ibig sabihin, na-obsolete na yung knowledge na yon. Kasi nagsimula pala yung Big Bang ng isang paring Katoliko na imahinasyon niya. Ngayon, inadapt naman ang inadapt. Hindi naman ginagawang hindi niya itinuturo, kundi na-imagine niya lang. Ngayon, parang nagusto ng mga parishioner niya, yung nakikinig, palibasa may impluensya siya, kumalat ng ganun theory hanggang sa inadapt naman ng mga bata na naging scientist na, at yun ang kanilang pinaniwalaan hanggang sa ngayon po sa panahon ito ay yung Big Bang theory mo, brother, sabi sa science ay na-obsolete na kasi napatunayan nilang hindi totoo kasi nga lumalawak ang mundo. Ayun lang ang masasabi ko sa iyo, brother. Malapit na siyang ma-obsolete yung tinatawag mong Big Bang theory pagdating sa mga modernong scientist. Salamat lang po.
Brother, bilis yan. Pinag-uusapan, ang binibigay mong halimbawa, bilis, hindi ang tanda ng isang planeta. Iba ang bilis, brother, excuse me, brother, iba ang bilis. Distance, ang distance, brother, iba sa pagtanda ng panahon o edad ng isang planeta. Hindi mo pwedeng ikumpara, brother, excuse me, brother. Hindi ang punto ko lang, mali ang iyong gamit na space, na distance. Hindi mo masusukat, brother, excuse me, hindi mo masusukat ang edad ng isang bagay sa pamagitan ng pagsukat ng distansya sa isang lugar. Kunya, distance ng Earth to saan? Walang kinalaman yan sa edad ng mundo o ng araw o ng bituin. Hindi pwede. Kahit anong gawin kaibigan, walang teorya magsasabi na sa pamagitan ng pagsukat mo ng distansya ng isang bagay, malalaman mo ang edad ng isang bagay. Yan, subukan mo, brother, yung puno. Yung, tingnan mo yung puno. Kunyari, ang distansya may isang punong maliit at may isang punong mataas. Tapos, ang distansya na ay 100 kilometers parehas. Ibig sabihin, magkapares na edad nila. Di ba hindi? Maliit na puno. Maliit yan, batang puno. Yan, kahit ano pang layo, brother. Hindi mo na, brother. Kaya, hindi, brother, pinapatunayan ko lang, brother, na walang kinalaman ang distansya sa pagsukat ng edad o tanda ng isang bagay. Subukan mo, brother, yung puno na lang. Isang punong bagong tanim at isang punong matanda na. Ang distansya mo hindi mo na, brother. Ang distansya mo, brother, sa pares na puno. Hindi mo na, brother. Hindi, brother. Ang distansya mo sa pares na puno na yun, brother, ay 10 metro. Same ang distansya nila. Ibig sabihin, magkaiba ng edad, magkapares na edad nila o magkaiba ng... Hindi pwede mangyari yun. Hindi, ang ginagamit mo kasi kaibigan kanina, yung distansya, ay ang ginagamit mong halimbawa para masukat yung edad kanina, yung distance, di ba? Yung speed of light. Walang kinalaman ng speed of light. Naniniwala ako na masusukat sa speed of light, yung distansya. Pero walang kinalaman yan sa pagsukat ng edad. Kaya sabi ko, kahit yung distansya ng 3 metro sa isang bagong tanim na halaman, tsaka isang matandang puno, ay hindi mo pwedeng sabihin na parehas ng edad nila kasi ang distansya nila ay parehas lang, 10 meters lang. Bata pa rin yun isa ay matandang puno. Makikita mo, brother, yan dito sa literal na buhay ng tao sa mundo. Dito ka lang tumingin sa mundo. Yung bagong tanim na puno, brother, sa amin, yung bagong tanim na puno, dapat may, at saka yung matandang puno na parehas ang distansya sa kinatatayuan mo, ay hindi magkapares ang edad niya. Hindi mo masusukat ang edad dahil lang sa distansya. Wala tayong magagawa. Wala tayong magagawa. Tanungin mo si Christian, baka paras kayong paniniwala ni Christian, pero hindi ako sang-ayon dyan. Na sa pamagitan ng distansya, makikita mo agad, dito nga sa lupa pa lang, mali na eh. At subukan nyo, brother, ito ay lang ha. Halimbawa lang, simple, brother, may 10 metros ang layo mo sa bagong tanim na halaman, tsaka sa matandang puno. Okay. Masusukat, pares na ba edad ng dalawa? Oh, very good. Di alam mo na, hindi pwede. Mali yung teorya, brother. Huwag mong gamitin teorya nga, mali. Lumalaki yan ah. Ay, naku. Ay. Ay, si Christian siguro. Pero ako, hanggang doon na lang ako. Hindi na ako, Bro, binasa ko yung verse na binigay mo, Awit 33:6. Tapos pag binasa mo pa siya ng tuloy-tuloy, kasi parang nung inexplain mo, sa pagkakaintindi ko, si God kinreate niya yung heaven. Tapos yung mga star kasama na doon. Tapos
parang sa pagkapaliwanag mo, kaya parang nagkaroon ng earth, ng tao dahil doon sa star. Parang ganon. Kaso nung binasa ko yung Bible, dun sa awit 33:6 pag sa baba, kaya na-create ang earth dahil sa salita din ng Diyos. So, kaya siguro, hindi niya sinabi ng dahil sa bituin, dahil, Mhm. Mhm, mhm. Ayun, kaya kaya parang medyo hindi umaano, parang gusto man maming pilitin na parang lalo na naniniwala kami sa science. Oo. Gusto man naming pilitin paniwalaan 'yan, brother. Parang ano kasi siya, nagiging unbiblical, parang kinokontra namin yung pinaniniwalaan nating Biblia. Mhm. 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 Tinry kong i-check yung yung radio, ano ba yun? Teka lang. Radiometric dating. Tapos ang pinaka ginagamit doon, isa doon is yung carbon 14 dating. Parang medyo nagkaroon ako ng idea, kumbaga, for example, gusto kong malaman ilang taon na itong tumutulo o yung tubig. Ay, nawala. Nakanarinig ko yung sarili ko. Nandiyan ka pa? For example, wala kasing video dati, 'di ba? Hindi natin malalaman kung ano yung exact date, ganun ganun. So ang ginawa ng mga scientists, yung mga sample yung carbon 14 dating. Kunyari merong tumutulong tubig 1 millimeter per second. Ganyan. Kunyari lang example Tapos sinukat yung tubig na nakolekta doon sa pagkatulo, 60 millimeter. Ngayon kitang-kita natin yung bilis ng tulo is 1 millimeter per second. Milliliter, sorry, 1 milliliter per second. Nung sinukat 60. Hindi, yung parang nagkaroon na ako ng idea kung paano ba nila sinusukat ng mga scientists. So, kahit hindi na tayo, kahit hindi na natin balikan, kahit wala tayong video, na identify natin gamit lang yung current na data. Ang current data lang natin ay yung bilis ng pagtulo ng tubig at kung gaano kadami yung tinutulo ng tubig kada segundo. So, na-identify na yung unang tulo ng tubig ay 60 seconds ago. Doon sa example ko ganun yung parang idea kung paano nila nagagawa yung carbon dating. Sige, ituro mo sa akin paano nila na identify sa, kunyari meron tayong nahanap na bagay, tapos sinabi nila billion years ago na ito. Paano nila na identify yung bagay na bakit siya naging billion years ago na siya? Oo. Mhm. Bro, sorry gusto ko man anuhin, yung natin, may kailangan kong umalis, may tinawag ako ngayon. Pero pag umabot ako, i-add kita, usap pa tayo.
Pinalo na kita, bro. Pinalo kita. Ay, Kuya Crisis God, salamat sa pagpapakit. Tinawag ako ngayon eh. Alis daw kami. Birthday kasi ng lola ko. Thank you mga brothers. Mm. Mm. Oh. Bro, ano ba religion bro? Anong mali sa Biblia, bro? Ano ba religion mo, boss? Ano iglesia po? Ano? Ganun po. Brother, Ah, brother sa ano eh, siguro naman kung bago ka bumalik, subukan mo rin silipin yung aking content, video content, baka bumalik sa INC. Kapag nakita mong mali yung content ko, bumalik. Ano po? Siguro po. Mapanoorin mo yung video ko. Christ is God Defender ka. Tapos magtanong ka. Okay. Sige. Salamat. Hmm. Pero kaibigan, yung pagiging Diyos ni Kristo, huwag mong kalimutan. Okay. Brother, ano, sa
Silipin mo na lang, mahirap kasi magsalita eh. Hindi naman ako iglesia ni Cristo. Siguro, ang payo ko lang sa'yo, huwag mong kalimutan na si Cristo ay Diyos. Huwag kang tumingin dun sa pinakamalapit sa'yo. Tingnan mo yung katotohanan. Ano po, kasi ang sabi yun daw damdamin ay mandaraya yung damdamin. Nga, try mo try mo bisitahin ang aking vlogs tapos akit ka ulit ngayon. Kung may nakikita ka dong mali, hindi mo naintindihan, tanong mo sa akin. Kapag sa tingin mo ay mali ang aking aral, di bumalik ka nga sa ANC. Ano po ang katotohanan? Kasi ang sabi ng Iglesia ni Cristo, tao daw yung Diyos nila, tapos sa dating daan naman, hindi. Ano po ba yung ano? Hmm. Ah, Okay. Sa amin naman kaibigan, sa amin vlogs, kami, kami brother, naniniwala kami na mayroong isang Diyos na may tatlong persona. Makikita mo yan bigyan kita ng halimbawa sa Isaiah 48:12-16. Makikita mo doon yung tatlong Diyos na hinahanap mo. O hindi mo hinahanap, tuturo ko lang sa'yo. Hmm. Hindi na, yung word na Trinity, maaari sigurong inimbento niya, brother, yung word na Trinity. Hindi ba? Okay, brother Sammy Vlogs. Yung, brother, excuse me, brother, Sammy Vlogs. Yung maaring totoo nga sinasabi mo, yung salitang Trinity inimbento ni Tertullian, kung yan yung paniniwala. Pero yung yung essence, yung sustansya, o yung meaning, ay nasa Biblia naman. Bigyan kita ng halimbawa sa Isaiah 48. Hindi na brother, Samyong. Bigyan kita ng isang halimbawa na nagpapakita ng tatlong Diyos. Kasi yung Trinity, mayroong isang Diyos na nahayag sa tatlong persona. Ang sabi nga diyan, sa bilang ng tao, tatlo ang Diyos. Pero sa bilang ng Diyos, silang tatlo ay isang Diyos lamang. Bilang kitang halimbawa sa Isaiah 48:12-16. Ang sabi doon, ako ang Diyos, ako ang simula at ang wakas, ako ang lumikha ng langit at lupa. Yun ay sa Isaiah 48:12-13 ang nagsasalita ay Diyos. Tapos sabi nung nagsasalitang Diyos na nagpapakilalang siya ang Creator, siya ang Diyos, siya ang simula at ang wakas. Ang sabi niya doon sa 16, at ngayon ay sinugo ako ng Panginoon Diyos at ng Espiritu. Biruin mo siya ng Creator pero may nag-utos pa sa kanya. Sino daw po nag-utos sa kanya? Ang Panginoon Diyos at Espiritu. Nandun yung Trinity. Pero yung word na Trinity wala sa Bible, pero yung essence, yung meaning. 'Di ba? Bakit nandiyan ang meaning? Sa Isaiah 48:12-16 makikita ang meaning ng Trinity. Yung ako ang Diyos, ako ang simula at ang wakas, ako ang lumikha ng langit at lupa, at ngayon sinugo ako ng Panginoong Diyos at ng Espiritu. Ilan nag-utos sa kanya? Dalawang Diyos ang nag-utos sa kanya, yung Panginoon Diyos at Espiritu. At sino inutusan nila? Yung Diyos na nagpapakilalang siyang Creator at siyang simulat ang wakas. Mahirap bang kaibigan ko? Kung hindi ka papayag kaibigan, wala akong magagawa. Pero may ebidensya. Basahin natin kaibigan. Kang David nga dalawa yung Diyos niya eh. Bakit naman kaibigan hindi pwedeng mangyari yun? Unang-una, may ebidensyang itinuturo. Meron mo ebidensyang binabasa. Walang brother dito. Walang Hindi mo na brother Sammy Vlogs. Walang misinterpretation dito. Ang misinterpretation nangyayari lamang kung walang basihan. Pero kung merong ebidensya, dapat mong paniwalaan yan. Diba? Ngayon, ang realidad, brother, sa new vlogs, ayaw mo lang talagang tanggapin ang katotohanan na mayroong isang Diyos na naayag sa tatlong persona. Basahin natin, Bakit? Anong misinterpret?
Ayun ang katotohanan. May katunayan kaibigan. Kasi galing naman tayo sa evolusyon eh. Big Bang Theory. yung ang bituin niya, pinapaniwalaan mo yung bilang, ngayon wala kang ebidensya, tapos itong Galing tayo may sa unggoy. nababasa, ayaw mong tanggapin. Anong uri ka ng tao niya sa amin, boy, namimili? Ay, bakit yung edad na walang ebidensya, napapaniwalaan mo? Bakit itong may ebidensya, ayaw mong tanggapin? Babasahin, ipapakita ko sa brother. Debra, mamaya. Nakalagay dito sa 12 hanggang 13 ha. Makinig kayo sa akin, kayong mga taga-Israel. Aking pinili, ako ang Diyos, ako ang pasimula, at ang wakas ng lahat. O sa 13, ako ang naglagay ng pundasyon, mundo, at ako rin ang nagdadlad ng langit. Kapag nag-utos ako sa mga ito, ito'y sumusunod. O sa tingin mo kaya, sino nagsasalita dito? Diyos ba o tao? O, doon sa 14. O, ito sabi pa. Bro, na may mababasa naman sa kawikaan eh. Mamaya, brother, dito lang tayo. Okay, Parang okay, tayong okay. lukso ng lukso kung saan. Okay. O, sa 14, ayan o. Magtipon kayong lahat at makinig. Sino sa mga Diyos-Diyosan ang lulusubin ng aking kaibigan? Ang Babylonia para sundin ang ipinapagawa ko laban sa bansang iyon. Wala. O di ba? Anong sasalita ay Diyos pa rin? Tama ba? O, yung Diyos na nagpapakilala, ako ang Diyos. Sa 15, yung ako ha, ako ang nagsabi sa Kanya at ako rin ang tumawag sa Kanya. Sinugo ko siya at pinagtagumpay sa Kanyang ginawa. O, sino nagsasalita ulit dito? Yung Diyos ulit na nagsasabi. Tama? O, maliwanag ha? Ikaw, nanggaling sa iyong bibig, mismo yung Diyos. O, sa 16 tayo. 16 na itong kasunod ha. Lumapit kayo sa akin at pakinggan ito. Mula pa ng pansimulay, hindi ako nagsalita ng lihim. Sa panahon na nangyari, ang sinabi ko, naroon ako. O, di ba Diyos ito? O, ito sabi niya, sa 16 pa rin. At ngayon, sinugo ako ng Panginoon Diyos at ng Kanyang Espiritu, o Holy Spirit, capital letter E. O ilan nagsugo sa Kanya? At ngayon, sinugo ako ng Panginoon Diyos at ng Kanyang Espiritu. O bakit ngayon meron? Bakit sa Diyos na nagsasalita, may nag-utos sa Kanya? Bakit hindi ito binabasa ng dating daan? Ang tanong ko sa'yo, bakit hindi mo ito alam sa aming vlogs? Kasi ang dating daan, hindi naniniwala sa Trinity. Ang dating daan kasi, hindi naniniwala sa Trinity. Ang pinapaniwalaan lang nila, ang Ama at ang Anak ay Diyos, tapos ang Holy Spirit ay hindi Diyos, kundi kapangyarihan ng Diyos. Hindi ba na, brother? Pero nakita mo. Hindi, brother, excuse me, brother sa aming vlog. Pero may nakita ka. Hindi, brother. Malaga. Ito na sabi, At ngayon, tas natin, nasa dulo na. Asa na yun? Hindi ko pinutol. Itinatas ko ng brother at sobrang baba na. Oh, 70 na. Oh, ang sabi dito? Naulaan. Ano sabi dito?
at ngayon sinugo ako ng Panginoon Diyos at ng kanyang espiritu na ano? Oh, sino bang Nasabihin sinugo? nito, Si Kristo. sinabi ng Panginoon. Ito yung, ang Diyos ang nagsasalita dito, isinulat ni Isaias, pero ang nagsasalita ay ang Diyos, di ba? Hindi, ang Diyos ang nagsasalita. Wala man nababanggit dito Isaias, kaibigan. Si Di ba Kristo sabi ang sinugo. Si Kristo ang sinugo dito. Si Kristo yung Diyos ang Kristo. sinugo. Kasi sabi niya, ako ang Diyos, ako ang simulat ang wakas. Sino bang Alpha at Omega sa bagong tipan? Di ba si Jesus? Yan ang hirap sa'yo, kaibigan. Okay, brother. Basahin mo sa Kawikaan Ulitin natin. 8:22. Baka na ito. Ano mo. Ulitin ko rin, brother. Isa mo na, brother, sa aming vlogs. Basahin natin. Wala akong pakialam kung ayaw kang maniwala. Basta ito ay obligasyon kong sabihin sa'yo yung totoo. Sa akin naman, brother, ipalabas mo dyan sa computer, sa Kawikaan 8:22. Mamaya, brother. Hindi mo na, brother. Dito muna tayo, brother. Excuse me, brother. Huwag tayong lalayo dito kasi mapapalayo tayo dito. Pupuntahan mo, puntahan mo Walang doon, imposible, brother. brother. Nangyari na eh. Ano bang Sa nangyayari 8:22, nga eh? brother. Anong maling kaulugan? Ikaw ang nagbasa. Di ba binasa mo, Diyos ang nagsasalita. Tapos nung nagsalita na siya at ngayon, sinugo ako ng Panginoon Diyos. Ay nako, sige. Simulan natin sa 12 kung sino nagsasalita. O, tingnan nyo ha. Makinig kayo sa akin, kayo mga taga-Israel na aking pinili. Ako ang Diyos. O sino nagsasalita? Si Isaias ba o ang Diyos? Sa may vlog. Hindi mo na. Basahin mo ulit. Ikaw nga brother, dyan ang taga-basa. Hindi mo na, basahin mo brother, para malaman mo na hindi Unfair naman sa amin, brother. Plus mo naman yung yung Kawikaan 8:22. Mamaya brother, kasi may butas yun. Dito tayo sa hirapan tayo doon, yun. Dito lang tayo kasi lalayo tayo doon. Hindi brother. Ayan nga. Bakit mo gustong palabasin na Isaiah? Yung Biblia, panahon, hindi ka magikinig sa isang talata. Yung Biblia may panahon yan. Bakit hindi mo brother? Hindi man brother muna, ang isang bagay brother nakakalungkot sa iyo, yung ang edad ng mga bituin pinaniwalaan mo, pero itong nasusulat na babasa mo, ayaw mong paniwalaan, kinokontra mo pa, nakalagay dito, ako ang Diyos na nagsasalita. Hindi mo na brother sa aming vlogs. Ito mo na brother. Excuse me muna brother ha. Pasensya na, counting bagay lang Ito na, pasensya na po. At yung ang bituin na libo-libo ang bilang nagaong paniwalaan na walang ebidensya. Samantalang itong may ebidensya na nagsasabing makinig kayo sa akin, ako ang Diyos, ang pasimula at ang wakas ng lahat. Ako ang lumikha ng langit. Hindi mo na brother, bigyan mo ako ng 1 minuto magsalita brother. 1 minuto lang, huwag ka magbabatin. Yung mga bituin, bilang ng bituin na bilyon-bilyon ang bilang na walang ebidensya na paniwalaan mo, pero bakit kay Kristo ayaw mong tanggapin ang katotohanan? Ang sabi dito, makinig kayo sa akin, kayo mga taga-Israel na aking pinili. Ako ang Diyos. O ang Diyos ba nagsasalita? Hindi naman si Isaias. Maliwanag Ako ang Diyos. Ako ang pasimula at ang wakas ng lahat. Ako ang naglagay ng pundasyon ng mundo. At ako rin ang nagladlad ng langit. Kapag nag-uutos ako sa mga ito'y sumusunod. Yan ang kita sa 14. Sino nagsasalita? Sabi mo ang Diyos. Sa 15 ang Diyos. Sa 16, ang tanong ko sa iyo, sino nagsasalita? Ang Diyos. Nang binabasa ko na dun sa 16, yung bandang dulo ng 16, na may nakalagay na close parenthesis, nakalagay dito, at ngayon, sinugo ako ng Panginoon Diyos at ng kanyang espiritu na sabihin ito, ayaw mo nang tanggapin, na may nag-utos sa kanya. Anong pagtatawa? Bakit ka magtatawa? May ebidensya. Hindi, brother. Ang tanong ko, brother, ano nakakatawa? Hindi mo na, brother. Bro, Chris, pa-interrupt naman. Sige. Agree naman ako sa sa sinasabi mo kasi mababasa 'yan. Tapos ang pagkaintindi ko sa Holy Spirit para siyang Bakit tatawa? Kung may ebidensya, nakakatawa, brother. May ebidensya. Tumawa ka kung walang ebidensya. lang talaga. Wait mo na.